Hataw Balitang Aurora. Kino-question pa rin ng ilang mambabata sa Sangguniang Panlalawigan o SP Aurora ang usapin kaugnay sa 250 milyong pisong pakugaw flood control project ng pamahalaang lokal mula sa halos 1 bilyong pisong halagang inutang sa Land Bank of the Philippines na kinakailangan bayaran ng pamahalaang panlalawigan sa loob ng halos 1.5 dekada. Ang bagyo na ganun kalakas, siguradong sisirain. Itadamay din ang malakihan. Sumailalim na nitong Miyerkules ng umaga, Disyembre 10, 2025 sa pagdinig ng SP Aurora Committee on Infrastructure sa ilalim ng pamumuno ni Board Member Menard Amansek kaugnay sa kinukwestyong proyekto ng flood control na dapat sagutin at bigyang linaw partikular na ng Provincial Engineering Office o PEO bilang pangunahing tanggapan na direktang may kinalaman sa mga proyektong pang-infrastruktura ng pamahalaang lokal ng Aurora. Yung pong aming project engineer na pamahalaan dyan, yung pong project was done in accordance with POW with specifications. Nagawa po yung ida ng contractor. So happen talagang yung pong bagyo ay hindi po namin na-design sa ganung kalakas na bagyo yung ating flood control. Iginigiit ni Engineer Ariel Costa ng PEO na force majeure o ang hindi inaasahang pagkasira dahil sa kalamidad naman daw kasi kaya na-issuehan ng 100% completed ang Pakugaw Flood Control Project noong ikalawa ng Disyembre 2024 na isa pa sa mga dahilan para makatawag pansin sa ilang miyembro ng SP Aurora. Naghingi kayo ng budget ng 10 million para gawin itong portion nito. Nang research ko po, ginawa po ito noong April 9, 2023. Natapos siya ng November, nakalagay niya kanina? December 2, 2024. Tinanggap ng probinsya. Na-accept ng probinsya. Ay, December. 100% tinanggap ng probinsya, 100% accepted. Hindi nilagyan niya may damage. Sinabi ni Board Member Pedro Ong Jr. ang malaking palaisipan kung paano naging 100% completed noong Disyembre kung ang tunay na kalagayan naman ng nasabing proyekto ay wasak-wasak matapos ang pananalasa ng bagyong Pipito 1 taon na ang nakakaraan na. Binigyang diin ni Bukalong na ang anumang proyekto ng pamahalaan na pinagkagasusan mula sa buwis ng mga mamamayan ay dapat lamang pahalagahan. Aniya kung ang nasira umanong Pakugaw flood control ay winasak ng kalamidad o force majeure ay dapat pa rin umanong tiyakin ng pamahalaan ang integridad ng konstruksyon sa anumang proyekto ng pamahalaan, partikular na sa pang-infrastruktura na pinagkakatiwala sa mga pribadong kontraktor. Hindi natin pwede palagi sasabihin because yung force majeure, ligtas na lahat tayo. Example, ginawa ng contractor. Tama. Ang gusto lahat, tama. Siyempre, nagpipisikal din, baka may pagkulang sa mga halo ng simento, mga bakal. May mga process na pwede natin checkin. Baka kung siya force majeure, gawa ng kaligasan, pwede natin mag-imbestiga mo rin sa mas malalim kung tama pagkakagawa. No? Structure. Kaya may integrity Kaya mga pamalagyan ko ng integrity ng the whole project. Ipinagmalaki naman ni Engineer Costa ng PEO na kukumpunihin ng kontraktor nito ang mga bahagi ng Pakugaw flood control na winasak ng bagyong Pipito 1 taon na ang nakakaraan na. Nag-usap po kami ng kontraktor, tinawagan mo siya, he can appear dito. Ay, unfortunately, ay nasa ibang bansa po siya. Kaya, pero sinabi po niya na Samantala, matatandaan na ang usapin sa nasabing proyekto ay naungkat dahil sa 10 milyong pisong hinihiling na pondo ng Provincial Engineering Office na pinamumunuan mismo ni Engineer Ariel Costa matapos na ito'y dumaan sa pag-aaral ng Finance Committee ng SP Aurora na pinamumunuan naman ni Board Member Pedro Ong Jr. Samantala, pinayuhan naman ni Infrastructure Committee Chair, Board Member Menard Amansek si P.E. Acosta na mahalaga ang lakipan ng dokumentasyon ang anumang pakikipagtransaksyon na may kaugnayan sa proyekto ng pamahalaan kagaya na lang ng di umano'y gagawing pagkumpuni ng libre sa bahagi ng nasirang flood control sa Pakugaw River na walang dokumentong pinangahawakan ng pamahalaang panlalawigan na. Request ng copy ng kontrata para at least makita po natin doon kung ano po yung mga pwede pang gawin ng kontraktor hanggang hindi pa na kumbaga na turnover sa atin.
yung pong talagang 100% na completion niya. Kasi kung part pa rin po yun ng gagawin mo ng contractor hanggang hindi po niya na-hand over sa atin yung project, hindi pwede po natin siyang gawin mo muna ito kasi part na lang trabaho mo nasira, inabutan sa'yo, hindi naman hand over sa amin. Pinayuhan din ni Bukal Amansek si Costa na isumite ang mga dokumento may kinalaman sa naturang proyekto, partikular na yung kontrata na matagal nang hinihiling ng sangguniang panalawigan na malaki ang may tutulong upang mapabilis ang pagdinig sa usapina ng 250 milyong pisong Bacugaw Flood Control Project. Hataw Balitaw Aurora.